Magandang buhay mga bata! Bago tayo mag-umpisa sa ating bagong talakayan ngayong araw na ito, tayo muna tumayo at tayo ay manalangin. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. You will mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen! Okay mga bata, kamusta naman kayo ngayong araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Meron bang lumiban ngayong araw na ito? Wala po. Mahusay mga bata. So bago tayo mag-umpisa ng ating aralin, tayo muna ay makikinig ng mabuti at manunood ng mabuti. Makinig at manood upang kayo ay matuto. Naunawaan ba mga bata? Mahusay. So, makikinig tayo ha, mga bata. Okay, mahusay. Ano ba ang pangalan? Tinatawag na pangalan ng tao. Ito ang tawag sa akin, sa kanya, sa iyo pangalan ng buwan na iyong inabibigyan. Maging ibang lugar na iyong napuntahan ay may kanya-kanyang pangalan. Alaga mong hayop ay may pangalan din. Sila'y nararapat na kainin at painumin. Mga bagay sa paligid, tayo ay may tawag din. Tulad ng laruan at mga gamit sa bahay natin. Gayon din ang pangyayari sa buhay natin. Mga kasiyahan, maging kalungkutan, pangalan ay tatak sa puso't isipan. Lahat ng tao ay may pangalan, nararapat naman ating ikalat. Maging lugar, hayop, bagay at pangyayari man ay may kanya-kanya ring tawag na pangalan. Lahat ng tao ay may pangalan. Okay. Okay mga anak. So, ano ang ating napakinggan at ating napanood? Tama, tungkol ito sa pangalan. So, alamin pa natin kung ano pa ang matututunan natin tungkol dito. Pero, bago yan, meron munang ibibigay si teacher na magandang kasabihan. Iiwan sa inyong magandang kasabihan. Ang pagsubok, ang pinakamatindi nating kahinaan. Ang pinakatiyak na paraan upang magtagumpay ay ang sumubok ng isa pang beses. So, lagi natin tandaan, mga bata, na gawin natin ang ating makakaya.
upang makamit natin ang ating ating mga mithiin. Okay. Tayo ay magbalik-aral, basahin at unawain. Tukuyin kung ang salitang nakasalungguhit ay pantangi o pambala na at isulat ang iyong sagot sa patlang. So, ang gagawin natin, yung nakasalungguhit, mga anak, sasabihin nyo lang kung ito ay pantangi o pambala na. So, number 1, pakibasa. Salamat, anak. Ang nakasalungguhit ay ang probinsya. So, ano yung ang probinsya? Tama, ito ay pambala na. So, number 2, pakibasa. Okay, ang nakasalungguhit ay mag-aaral. So, ano yung mag-aaral, klase? Tama, ito ay pambala na. So, yung number 3, pakibasa, anak. Okay, ang nakasalungguhit ay SM Mall of Asia. At ano siya, pantangi o pambala na? Tama, pantangi. Number 4, pakibasa nga, anak. Okay. Ang nakasalungguhit ay, tama, aklat. So, ano siya, pantangi o pambala na? Tama, ito ay pambala na. So, number 5. Okay, ano yung nakasalungguhit, anak? Binibining Maria Gomez. So, ano siya, pantangi o pambala na? Pantangi, mahusay, magaling. Ito ang mga tamang sagot. Number 1, pambala na. 2, pambala na. 3, pantangi. 4, pambala na. At ang huli ay pantangi. Magpagayak. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. So, titignan nyo. Ang larawan ay papakita ni teacher, ha? Okay, mga anak. Pagmasdan mabuti at unawain. Ano kaya ito? Tama, ito ay hospital. Mahusay. Ito kaya? Tama, ito ay aso. Ano kaya ito? Magtaas ng kamay kung sino ang gustong sumagot. Yes. Sige, anak. Tama, ito ay si Dr. Jose Rizal. Mahusay. Ito kaya? Ito ay Luneta. Tama. Ito kaya? Ito ay sinong gusto sumagot? Yes, anak. Ito ay Pasko. Mahusay, magaling. So, merong mga katanungan si teacher kung pinagmasdan nyo mabuti ang mga larawan na aking pinakita. Ano ang makikita sa larawan? Ano ang makikita sa larawan? Tama, ito ay lugar. Ano pa? Tama, tao. Ano pa? Hayop, lugar at pangyayari. So, number 2, tungkol saan ang larawan? Tungkol saan kaya ay nakita nating larawan? Tama, ito ay pangalan. Sino-sino ang makikita sa larawan? Sino-sino kaya ay nakita natin sa larawan kanina? Mga anak. Tama, ito ay aso. Ano pa? Jose Rizal. Ano pa? Luneta Park at Pasko. Very good. Mahusay. So, number 4, itala mo sa pisara yung mga pangalan na binigay mo sa larawan. Pakitala nga sa pisara yung mga pangalan na binigay mo sa larawan. Sinong gustong sumagot at tumayo?
Okay? Sige nga, Kian. Okay? Sino pa? Tama. Tignan natin kung tama ang iyong mga sagot. Okay. Number 4. Tapos na bang magtala? Okay. Number 5. Ito ang pangalan sa larawan. Itong mga pangalan sa larawan, gamitin mo sa pangungusap. Okay. Gagamitin natin sa pangungusap yung mga pangalan na nakita natin kanina. So, number 1. Ang ospital ay malapit lang sa aming bahay. Tama. Number 2. Sino pang gustong sumagot? Sige, anak. Okay, ang pangalan ng aming aso ay si Chuchu. Okay. Number 3. Sino pang gustong sumagot? Sige, anak, tayo ka. Si Dr. Jose Rizal ay ang aming pambansang bayani. Okay, tama. At ang huli, sino pang gustong sumagot? Sige nga, anak. Ang Luneta Park ay napakagandang lugar. Okay, mahusay. Tayo naman ngayon ay magtatalakay. Tumingin sa inyong paligid. Ano ang nakikita nyo sa paligid? Gumamit ng pangalan sa pangungusap. Okay. Gumamit ng pangalan sa pangungusap. Sino ang gusto magbigay ng pangalan sa pangungusap? Sino ang gusto sumagot? Yes, anak? Okay, si Ira ay naligo na maaga para pumasok sa kanyang klase. Tama? Sino pang gusto sumagot? Okay, anak? Si Dr. Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Tama. So, dito na tayo sa paglalapat. Magbigay ka ng tig-tatlong pangalan ng pantangi, pambalana, at gamitin sa pangungusap. Okay. Pantangi at pambalana. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang sagutin ang aking katanungan at sasabihin ito sa klase. Okay? Okay. Sinong gustong mauna? Sige, anak. Masarap ang suman na ginawa ni Aling Maria. Okay. Sino pa? Sige, anak, tumayo ka. Namasyal ang mag-anak sa Rizal Park kahapon. Okay. Mahusay. Sino pang gusto sumagot? Okay, sige, anak. Maraming sasakyan sa Maynila. Okay. So, dahil dyan, dito naman tayo sa pambala na. Gamitin sa pangungusap. Sino ang gusto sumagot? Okay. Yes, anak. Marami kaming alagang Shih Tzu sa bahay. Okay. Mahusay. Sino pa ang gusto sumagot? Yes, anak. Pinatawag ako ni Mrs. Reyes tungkol sa nangyari kahapon sa school grounds. Okay, mahusay at huli. Sige, anak. Ang aking gamit na panulat ay Mongol. Okay, mahusay. So, dito naman tayo. Ngayon ay ipapangkat ko kayo sa 3 pangkat. Ito yung mga pangalan na gagamitin ninyo sa pangungusap. Yung unang pangkat, magbibigay ng pantangi, gamitin sa pangungusap. Yung pangalawang pangkat, pambala na, gamitin sa pangungusap. At yung pangatlong pangkat, gamitin sa pangungusap ang pangalan.
at ibabahagi ito sa klase. Okay. Tapos na ba ang lahat? Okay. Dahil dyan, dito na tayo sa paglalahad. Ano ang natutunan ninyo sa ating aralin ngayon? Okay. Tama. Pangalan ay may dalawang uri. Ito ay pantangi at pambala na. Ano ang pangalan ulit, mga anak? Ngalan ng tao, bagay, lugar at pangyayari. Tama. Naunawaan ba nyo ang paliwanag ng guro? Paliwanag ng guro? Opo, naunawaan po namin. Okay, mabuti, mahusay mga bata. So, meron akong pagsusulit sa inyo. Magbigay ng 5 pangalan at gamitin sa pangungusap. At ipapasa ngayong araw na ito. Bigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutan ang aking tanong. Aking pagsusulit ngayong araw na ito. Okay. Meron akong iiwan na gawain sa inyo o kasunduan para makita ko kung magaling na kayo gumamit sa pangungusap ng pangalan. Ang gawain ninyo ay sumulat ng maikling talata tungkol sa inyong pamilya. Gumamit sa pangungusap ng pangalan. Ang gawain ninyo ay sumulat ng maikling talata tungkol sa inyong pamilya. Salamat sa pakikinig, mga anak. Sana ay meron kayong natutunan ngayong araw na ito. Paalam!